Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos at mula rin sa kapatid nating si Timoteo, sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo tuwing ipananalangin namin kayo, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos, dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito nang ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita, ay ipangaral sa inyo. Ito'y lumaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala, tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Epafras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Kahoy na ulibo sa tabi ng templo, ang aking katulad nagtiwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Di ako titigil ng pasasalamat sa iyong ginawa, ang kabutihan mo'y ipahahayag ko kasama ng madla. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, "Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin." At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang dami nating ginagawa araw-araw, di ba? Merong pagkain, merong pag-aaral, merong pagtatrabaho, sasakay sa sasakyan, magdadala ng payong, tapos pagkatapos ng trabaho, babalik sa bahay, kakain, matutulog, tapos na yung araw. Pero alin sa ating mga ginawa ang ginagawa natin yung nais ng Diyos? Kung titignan natin yung narinig nating ebanghelyo kanina, ito'y tungkol sa typical na araw ng Panginoon. Nagpapagaling, bumubuhay. Kung naalala natin mga kwento ni Kristo, nagbigay ng pagkain, nagbigay ng aral. Yan ang mga gawain ng ating Panginoon Jesucristo. At makakagarantiya tayo na ito ay gawain na pinagagawa sa Kanya ng Ama. Alin sa mga ginagawa natin ang pinagagawa ng Ama? Kadalasan, kinukuha na lang natin to na parang otomatiko na lamang sa atin. Ang gawain ng Diyos ay yung pinagagawa sa akin. Sa mga estudyante, kailangan mag-aral para makatapos sa pag-aaral. Diba? Sa mga magulang, di ba, ang gawain naman ang kalooban naman ng Diyos alagaan ko yung aking mga anak. Nandiyan na po tayo. Pero iba pa rin yung tahas na alam natin
na ang ginagawa natin, yun talaga ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Alam niyo, konting sharing lang sa isang pare, meron naman sana kaming ibang gagawin. No? Meron kaming pinili na makisama sa mga tao na gumagawa ng pang-araw-araw na buhay. Pero, bakit meron kaming ginagawa na alam namin na ito'y pinagagawa ng Diyos? At least alam namin sa aming puso na ito ang pinagagawa ng Diyos sa amin. No? Yun ang nais kong sabihin. Oo, sa gitna ng napakarami nating ginagawa, sana meron tayo na tahas sa ating isip at kalooban. Ito ang pinagagawa ng Diyos. Kahit na lang sa isang magulang, alam niya, kailangan niya alagaan ang kanyang anak. Pero kung hindi yan nakatutok sa Diyos, most probably, ang gagawin lang ng magulang ay mag-provide ng pera sa kanyang mga anak. Pero ang dami pinagagawa ang Diyos. Lalo sa pag-alaga sa mga bata. Halimbawa, dapat silang lumaki na nakikinig sila sa Diyos. Napapakinggan nila ang tinig ng Diyos sa kaibuturan ng kanilang puso. Yung bokasyon, yun. Vocare. No? At magagawa lang yun kung ang mga magulang nakikinig din sa Diyos. Otherwise, kung magbigay lang ng pera, pakainin ng mga bata, patapusin ang pag-aaral, nagagawa man nilang ibang bagay, pero isang bagay ay hindi na nagawa. Ang makinig sa Diyos at tupdin ang kanyang kalooban. Lahat tayo tinatawag ng Diyos para gamitin natin yung buhay natin para maligtas ang ating kapwa. At tayong lahat maging sensitibo tayo sa presensya ng Diyos. Kaya bantayan ulit natin yung ating ginagawa. Siguraduhin natin na ito ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Tumulong, akayin, no, ating kapwa, dalhin sa mabuting landas, no? At sa atin din, katulad ng ating Panginoong Jesucristo, pagdating ng gabi o kaya pagdating ng umagang-umaga, huwag makalilimot. Magdasal, makinig, no, sa Kanya, sa katahimikan ng paligid, buksan ang Biblia. Yan ang napakahalagang mga gawain. Para alam natin na sa mga susunod nating gagawin, sigurado tayo, at least sigurado tayo sa kaibuturan ng ating puso. No? At naglalakad tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito nais na ipagawa sa akin ng Diyos. Na makalimutan ko ang aking sarili at tumulong sa ikaliligtas ng aking kapwa. Sa pamamagitan nun, parang naliligtas na rin ako. Pero higit sa lahat, yung ating gawain ang nagbibigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos na lumikha sa atin, sa Panginoong Jesucristo na nagliligtas sa atin, at sa Espiritu Santong gumagabay sa atin. Kaya halina, tahas nating gawin ang kalooban ng Diyos at hindi sarili nating kalooban. Magdasal po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga binigay ninyo sa amin at mga pagkakataon para kami po ay makapaglingkod sa inyo. Hilingin namin na buksan niyo ang aming puso at isipan, na mas maging sensitibo kami sa inyong presensya. Ang bawat ginagawa namin araw-araw ay nakatutulong sa pagsulong ng inyong paghahari dito sa lupa. Tulungan niyo po kaming gawin ang inyong kalooban. Hiniling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon.